Kahit ordinary switch lang, gagana pa rin yung passing light natin sa pamamagitan ng module na to. So, dahil meron tayong placer relay, yung adjustable placer relay sa tulong niya, so mapapagana natin yung passing light kahit ordinary switch pa yung gagamitin natin. Bukod doon, meron din tayong mini SPD relay na nakasupport sa kanya. So combination silang dalawa. So ganun ang nangyari dito. Kaya pagaganahin natin siya ngayon na ordinary switch lang yung gagamitin natin. So medyo maganda to guys. Para kung wala tayong momentary switch, so pwede pala yung ordinary switch lang yung gagamitin natin para magpapasing na siya. So sa pamamagitan nga nitong combination ng relay at saka yung placer relay, so yung mini SPD relay. So yung 5-pin SPD relay siya guys, yung 10 ampere. So pinag-combine lang natin silang dalawa. So yun guys, so para hindi siya masyadong bulky pa or so pinag-isa na lang natin yung lalagyan nila. So bali yung relay na mini SPD relay, pinasok ko na lang doon sa placer relay kasi maluwag pa naman yung housing niya. So ganun siyang kinalabasan niya guys. So bali sa mini relay kasi natin, hindi nakasama doon yung 87, kaya ang nangyari, imbes na 5 pin siya, so 4 pin lang yung nagamit natin. Tapos yung 86 pa doon, nilagay pa rin doon sa B, sa may placer relay, yung battery ng B sign. So doon siya nakatap. Kaya ang nangyari, imbes na 6 na pin, so magiging 5 na lang sila, 5 pin na lang. So ganun ang ng setup ng module natin guys, ng passing light, reversible ito guys. So siyempre kailangan natin dyan ng ignition switch, yan ang pinaka switch natin. Tapos siyempre yung power supply natin, yung battery, saka yung ordinary switch natin. Siyempre hindi mawala yung headlight valve, siyempre doon natin siya pagaganahin. So ganito lang yung setup natin guys. Tapos meron din tayong siyempre yung headlight switch naman is, kung meron tayong headlight bulb, so meron din tayong headlight switch. So ang ginagamit lang natin dyan yung tatlong wire lang, yung high and low switch. So siya yung headlight switch. So dito sa headlight switch, so meron tayong blue wire, white wire, at saka yung main supply, yung dilaw, kasi yung blue siya yung high beam, tapos yung white siya naman yung low beam yun. So kailangan din natin guys ng yung mga alligator clip na yun, pang natin, pang extend na wire, yung connector. So natin ikabit dito guys yung ground, yung ground ng mini relay natin, sa mini relay yan, kakabit din natin siya doon sa ground ng headlight bulb natin, so doon natin siya itatap. Tapos ang susunod natin ikabit naman is yung letter L, yung letter L ng placer relay is kakabit natin siya sa high beam. Sa high beam, pagsamahin natin sila sa high beam ng headlight bulb. So yun, pinagsama na natin. Tapos yung susunod nating ikabit, yung dito na yung low beam ng natin, yung headlight switch at low beam ng headlight bulb. So pagsamahin din natin sila, so sila yung magkakakonekta. Tapos next, yung natin, yung high beam natin guys, yung high beam natin dito sa may headlight switch, kakabit din natin siya doon sa high beam ng headlight bulb. Siyempre kasama dyan yung letter L ng
placer relay. So bali tatlong wire na yung nakakabit doon sa high beam natin, ano, sa headlight valve. So yung next natin na kakabit dito is yung main supply ng headlight switch natin. So ikakabit natin sa number 30 ng relay natin, yung mini speedometer relay. So dyan natin siya ikakabit, number 30 yan. So siya yung pinaka common ng mini relay natin, ano. So yun, naikabit na. So yan, adjustable naman tong ano natin guys, ano, yung laser relay natin. So next natin na ikakabit guys yung yan, yung ordinary switch natin. Siyempre yung ordinary switch na yan, yung isang paa niyan guys, doon natin yan ikakabit sa number 86 ng mini relay. Tapos yung sapla, magkasama kasi sila ng placer relay, yung B, ano, yung B side ng placer relay sa battery, at saka yung 86 ng mini relay na ano, speed DT, magkasama sila. Doon natin itatap yung isang paa ng ordinary switch. Tapos yung isang paa naman ng ordinary switch, papunta naman siya doon sa live wire ng ano, ignition switch guys, no? Siya na yung papunta ng battery. So bali ganyan ang nangyayari, no? So sa live wire siya natin ilalagay para kahit naka-off yung ignition switch natin, so nagpa-passing light pa rin siya guys, no? So kung ayaw mo naman ng ganong setup, pwede namang doon mo siya ikabit sa accessory wire lang, yung isang paa ng ordinary switch, ano. So yung pinapukunan ng positive, pwede naman doon sa accessory wire lang. So tulad yan yung accessory wire, yung isang paa ng ignition switch natin. So doon naman natin siya ikakabit sa 87A ng mini relay natin. So nilagyan ko ng tanda ko kasi yan guys, ano. So kaya doon siya magkadugtong silang dalawa. So ayan na guys, no? So na-set up na natin yung ano natin, ano, yung wiring. So yung susunod niyan guys, siyempre yung ground na lang, ano, sa may battery, wala pa siyang connection. So lalagyan natin siya ng wire connector. Siyempre yung ground ng ano natin, ng mini relay, at yung ground ng headlight valve natin, yun ang dudugtungan natin ng wire connector, o napapunta sa ground ng power supply natin. So pag ikinabit natin yan doon, so siyempre gagana na yung ano natin, yung mismong ginawa nating passing light. So pwede natin siyang itry para malaman natin kung gumagana yung ginawa natin, ano. So yun, na set up na natin guys, ano. So ikabit lang natin yung positive line ng battery. So sa kaliwa positive, sa kanan naman siya yung negative line ng battery ng power supply, ano. So ganun lang guys, ano. So pwede na natin siyang subukan para malaman natin kung gumagana yung ginawa natin. So ngayon, yan, off lang natin yung ilaw para makita natin yung headlight natin na gumagana. So ayun guys, no. So nakaluyan. So i-high natin yung gumagana ay beam, low beam. So konti lang yung pagitan nila kasi mumurahin lang tong headlight bulb ko guys, ano. Hindi siya yung mamahalin, kaya parang konti lang yung ano. So ayun guys, naka high beam yan guys, ano. Ayun, pinindot natin yung ordinary na switch niya sa ginawa natin passing. So gumagana siya, ano. Tapos try naman natin siyang i-low beam. So babaan natin. Ayun. Tapos pindutin natin yung ordinary switch. So yun guys, no. Kita mo naman, gumagana yung passing light natin. Successful yun.
excuse me, yung passing light natin. So yan, patayin natin yung headlight bulb natin. So pag pinindot natin yung passing light, gagana pa rin siya guys, kahit na nakapatay yung ignition switch natin, dahil nga yung isang paa ng switch ng ordinary switch kinabit natin doon sa direkta sa battery, kaya gumagana siya. So kung ayaw nyo naman ng ganun, pwede namang doon may kabit sa accessory wire para hindi siya gagana kapag naka-off yung ignition switch. So ganun lang siya guys, ano. So ayan, ano, so pwede natin siyang guys, no, ibahin yung tempo ng pag-blink, ano, dahil adjustable nga itong flash relay natin. So tayo ang mag-a-adjust kung mabilis ba o mabagal yung ilaw na gusto natin, ano, yung passing, dahil nga ordinary lang yung switch natin. So doon tayo sa adjustable na flash relay. So siya yung magpapagana ng mabilis at mabagal na pag-passing. Ganun lang guys, ano. So iikutin mo lang siya para bumagal, babagal na siya, tapos ikaw nang mamimili kung anong gusto mong bilis ng passing light mo. Tulad yan, pag inikot mo siya ng pakanan, so bumibilis lang siya guys, ano. Pag inikot mo naman siya ng kaliwa, so